So, hi, I am Ira May Kasili Pumpong from 2 Biped A. So, this is my report about the Kankanae tribe, which is belongs to the Cordillera. So, the Kankanae lived in the upland areas of Benguet province and belong to the tribal group called Igorots. They are one of the larger tribes in the region and hardworking people in the field of agriculture who are already rich by modern technologies. So ang Kankanae live in the upland areas of Benguet province. So they are also belongs to the tribal group Igorots. They are the one of the larger tribes in the region and hardworking people in the field of agriculture. So, sabotable naman yon na ang mga Kankanae people ay mga hardworking people in the field of agriculture. Nagtatanim sila ng mga palay and other root crops. So, the Kankanae domain includes Western Mountain Province, Northern Benguet, and Southeastern Ilocos Sur. Like most Igorot ethnic groups, the Kankanae built sloping terraces, which is the rice terraces, to maximize. Okay, bakit nila build yung rice terraces? To maximize the farm space in the rugged terrain of the Cordilleras that became sufficient sources of staple foods like kamote, rice, potatoes, and other root crops like toge and gabi. So, gibuild nila ang rice terraces na yan. Yan makikita sa background. Yan yung rice terraces na sinasabi. To maximize farm space. Kasi syempre marami sila and then kailangan nilang palakihin yung space kasi marami silang itatanim kasi mga hardworking people nga sila in the field of agriculture. So, ano ang mga tinatanim nila dito? Like kamote, rice, potatoes, and other root crops like toge and gabi, which is yun ang source ng kanilang pang-araw-araw na pamumuhay at pinapabenta din nila sa malapit na mga bayan para sa kanilang mga gastusin naman. So next, Kankanae culture and tradition. Okay. Some words are missing. Kasi WPS lang po, ma'am, yung gamit ko sa cellphone. Pero may copy din ako dito. Babanggitin ko lang, explain ko. So, the Kankanae culture and tradition. Kankanae families believe that husbands are the heads of the family. So, yun. Very sabotable naman. Ang mga Kankanae people believe that husbands or yung mga asawang lalaki are the heads of the family. Kahit hindi naman sa Kankanae people, kahit naman sa atin na mga tao din. May beliefs din tayo na ang mga husbands or mga tatay natin or yung mga asawang mga lalaki ang heads ng family. And also, elders should be well respected in the community. So, sa community nila, pag may matatanda na, yun na, nire-respeto talaga nila yun. So, let's talk about the marriage. Ano ang mga gawain nila during and before and during the marriage. Okay. The marriage customs of the Kankanae are similar to the Ibaloys. They practice parental marriage. Okay. The Kankanae people or the Kankanae tribe, they practice parental marriage. Like sa other
like sa other tribes or like sa Islam, pinapractice din nila ang parental marriage. So, ano ang parental marriage? Parental marriage, parang pinagkakasunduan ng mga magulang ng babae at saka mga magulang ng lalaki na ipakasal yung anak nilang babae o lalaki sa anak nung isang family dito, either babae man o lalaki. So, sila ang nagkakasundo-sundo na yung mga anak nila ang pag-aasawahin. Kahit hindi pa ito nakikilala ng kanilang mga anak, ang nag-decide is yung mga parents nila. So, a wedding is celebrated with big feasts. So, malaking celebration talaga pag may kinakasal sa kankanae ng mga tao. And many rituals done before and during the wedding ceremony. So, may mga rituals din sila before, during, and after the wedding ceremony. Butchering of animals, yon, is a very important part of the wedding. In the past, there have been cases of intermarriages with lowland people, but due to unfavorable experiences, this practice is already declining. So, nagka-problema sa parental marriage. May mga unfavorable experiences, like may mga nangyayaring hindi maganda, kaya na-decline itong paniniwala nilang parental marriage. So, hindi siya na continue. Sa kasalukuyan ngayon, wala na. According to my sa nabasa ko sa internet, wala na ngayon. Sa next, wait lang. Okay. Hunting is also practiced by the people with the use of spears and dogs, while fishing is done with the use of bamboo traps. So, ang mga Kankanaey people, they are known sa paghahunt ng mga fish. And ginagawa lang ito ng mga kalalakihan sa Kankanaey, sa Kankanaey tribe. Mga lalaki lang yung naghahunting ng mga isda with the use of spears and dogs. So may dala-dala silang aso. Okay, then while fishing is done with the use of bamboo traps. Yung bamboo traps, 'di ba nakikita natin sa TV na yung nangingisda sila using the bamboo traps, yung matulis yung dulo ng bamboo na yon, tapos yun ang ginagamit para makakuha ng isda. Pinapatay nila yung isda para makuha nila. Next is the Kankanaey women are said. So ito naman mga kababaihan naman sa Kankanaey people. Ang kanilang usually na ginagawa, nagtatahi sila. The Kankanaey women are said to be the best weavers in the Benguet province. So they produce sweaters, shirts, and blankets. So nagpo-produce sila ng mga sweaters, shirts, and blankets. They also produce baskets. May mga furniture din sila, potteries, and furniture which are marketed in the city of Baguio and other nearby towns. So, tinitinda nila yung mga outputs nila. Outputs, parang project. Yung mga gawa nila, tinitinda din nila. Okay, so ang mga lalaki sa Kankanaey tribe, naghahunt sila ng mga isda para sa pagkain ng kanilang pamilya. Tapos ang mga babae naman sa bahay lang, tapos tatahi. As you can see in this picture, yan. Mga weavers. Tapos ito yung mga lalaking naghahunt ng mga fish. Next, we'll talk about the Kankanaey houses. So include the 2-story inagamang, the larger binangi, the cheaper tinokbob, and the elevated tinabla. Their granaries, agamang, are elevated to avoid rats. So nag-elevate ang kanilang granaries kasi para maiwasan nila yung rats. Yan. Kaya mayroon na siyang hagdan dyan.
So, may tatlong klase ng bahay nila. Binangi, da tinakbob, da tinabla. So, yan. Next is, so ito naman, two other institutions of the Kankanai of Mountain Province are the Dapay or the men's dormitory. Okay, ang tawag sa men's dormitory ay ang Dapay. And civic center. And the Ebgan or the other girls dormitory. So, ang tawag sa dormitory ng mga lalaki ay Dapay. Tapos sa kababaihan naman, Ebgan. Okay, next we will talk about sa kanilang mga kasuotan. So, the Kankanae differ in the way they dress. By the way, sa Kankanae people, may two types ng dress nila. So, the first is the soft-speaking Kankanae women's dress has a color combination of black, white, and red. So, sa soft-speaking Kankanae women's, may tatlong color lang ang nandoon sa attire nila or sa kasuotan nila, which are the black, white, and the red combination of that three colors. So, the design of the upper attire is the crisscrossed style, yes, of black, white, and red colors. The skirt or tapis, ang tawag sa skirt nila or yung sa pambaba na kasuotan nila, tapis, is a combination of stripes of black, white, and red. So, ganun pa din sa upper na design. Pareho lang sila. So, ang next is the hard-speaking Kankanae women's. So, ito na yung ikadalawang types ng kasuotan nila. So, the hard-speaking Kankanae women's dress is composed of mainly red and black with a little white styles. So, doon sa nauna, doon sa soft-speaking Kankanae women's, combination siya ng black, red, and white. So, dito sa hard-speaking Kankanae women's, ganun pa din, same color, but yung white niya, little lang, konti lang yung naka-combine dun sa black and red. So, as for the skirt or the tapis sa baba na kasuotan nila, which is mostly called bakget and gating. So, yun ang tawag. Bakget and gating or gating. Next, kasuotan naman ng panglalaki. The men wore a G-strings as it is called, but it is known as wanes or wains to the Kankanais of Besao and Sagada. The design of the wanes or wains may vary according to the social status or municipalities. So, ma-identify lang natin sila. Ma-identify lang yung design ng kasuotan ng mga lalaki sa Kankanae sa according sa kanilang social status. Kung nasa high level na ba sila ng pamumuhay, sa tama-tama lang, or sa pinakamahirap talaga. Ma-identify mo sila sa according sa social status nila or sa municipality they live in. So, next is the dances, attire, and instruments ng Kankanae people. Okay, the first is tayaw. The Kankanae tribe dance. Okay, the tayaw. In Ibaloy, tradition tayaw is an expression of feast, joy, or celebration. So, ang ibig sabihin ng tayaw na dance, to express the expression of feast, joy, or celebration. It is never performed during wake period. Yes, a man and the woman dance in a different parts to the rhythm of the gong. So, ang movement nila dito, according sa rhythm ng gong. Kasi may gamit silang gong sa sayaw na ito .
The woman dances with the blankets dropped over his shoulders. So, ipapakita ko yung picture ng tayaw na pagsasayaw. Ayan. So, ito yung gong gamit ng mga lalaki. Tapos, ito yung blanket na nasa shoulder ng mga kababaihan. So, yan. Yan ang attire nila. So, ang gong is an East and Southeast Asian musical percussion instrument that takes the form of a flat, circular metal disc which is hit with a mallet. So, ang mallet, yan yung mallet yung pamalo. Yan yung gong. Gamit nila, instrument nila sa pagsasayaw ng tayaw. Next dance is the patong. So, ang patong is a bontok war dance. So, ito ang war dance ito siya performed to steer the courage and strength of headhunters and warriors preparing to attack their enemies. So, ang dance na ito nagsisymbolize siya sa war. And then, the movements are mostly improvised, but generally two groups of the warriors mimic the pursuit and fight that they are planning to engage in. So, ipapakita ko yung picture ng patong na dance. Yan. So, usually, ang patong na dance, kina-perform lang siya ng kalalakihan. Ayan, parang nakabahag lang sila with the, ang instrument na gamit nila dito ay gangsa. So, parang gong din siya, pero flattened din, circular din, pero parang wala siyang, okay. Similar lang sa gong. So, balangbang. The third dance belongs to the kankanae. So, balangbang is the modernized word for the patong. So, dun din siya galing sa term na patong. It was originally a war dance. Okay, pareho din sa patong with much of the movements improvised. So, ang kaibahan lang dun sa patong, ang balangbang, marami siyang movements. Okay, so usually the dance was performed during Kanaw, a feast to celebrate either victory in war, a bountiful harvest, or a wedding. So, ang balangbang, sinasayaw lang siya pag may celebration, kunwari, nanalo sila sa isang war, victory in war, a bountiful harvest. Kasi 'di ba ang Kankanaey people, they are known to be hardworking people in the field of agriculture. So, syempre mag-harvest sila. Kung maganda yung ani nila, yun, nagsasayaw sila ng balangbang. Or a wedding. Sa wedding din, nagsasayaw sila ng balangbang. So, ipapakita ko ang itsura, ang attire ng mga Kankanaey people na nagsasayaw ng balangbang. So, yan sila. Yan, nagsisimbolize siya ng war, yung dalawang lalaki dyan. Tapos, ito yung gamit nilang instrument. Gangsa. Pareho din dun sa patong. Same instrument sa patong ang balangbang. Yan. So, next, this is the last part of my report. So, there are also some other additional lang ito sa report ko kasi usually ang lumabas lang pag research ko ng Kankanaey dances, yung tatlo lang. Yung yung 3 major dances lang nila. Yung tayaw, patong, at saka balangbang. Yun lang ang lumabas. Tapos, nung nag-research ako ulit, ma'am, may nakita naman ako ito sa Kuting. There are also some other dances like the Sakuting, Pinanyuan, or another wedding dance, the Bogi-Bogi or the courtship dance. So, nakita ko to is sila, na belong sila sa Kankanaey tribe. So, ang Sakuting dance, ang Sakuting dance with sticks. Sakuting refers to the rhythmic sticks producing the accompaniment for the dance. So, ang origin niya is from the Ilocos Sur, Abra, and classification of this dance is the social dance. Sakuting social dance siya. So,
ano yung tawag dyan? Yung rhythm ng sticks. Nag-refer yung movement nila sa sticks. Yun ang nabasa ko po sa aking research. And then, Bogi-Bogi. Ang Bogi-Bogi is the courtship dance of Kankanae people performed by a boy and a girl, which is symbolizes a pag-court sa isang babae. So, I think this is the end of my report. I hope na may tama ako sa aking research. Ito lang yung nakita ko sa internet, ma'am. And I will attach a video of the dances to the end of my report, ma'am, kasi hindi ko po alam paano siya i-attach sa PowerPoint ko yung video. So that's all, ma'am. Thank you.